Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Yan, mga kabunyog, no? Mainit ito, no? Mainit itong kwentong maleta. Ha? Kumakalat po ngayon sa internet, no? Ang galing talaga ng mga netizen. Ha? Mayroon pong mga larawan na kumakalat ngayon sa internet at talagang ito'y laman ng mga post, no? Sa YouTube at sa Facebook. Ha? Ito daw eroplano ni Chavit Singson, ni Chavit, ang siyang ginamit dun sa picture sa maleta. Yung kwentong maleta na yan ng 18 Marines. Na tinatawag nga rin na 18 Marines test o Marites, no? Alam nyo, tayo naman po sa bunyog, ang sinasabi natin lagi katotohanan, di ba? Ano ba ang totoo? Pero dahil naglilitawan itong mga ganitong picture, tayo rin nagtatanong. Kaya ito'y pinag-uusapan natin. So, saan pupunta itong kwentong maleta na to? No? Napakarami ng nabubulgar dito. So, yung mga netizen po, maraming mga netizen na ipinost nga itong picture ng eroplano ni Chavit. In fact, may mga vlog ito, napanood ko nga rin. Pinanood ko, may isang vlog, video yon. So, makikita yung eroplano na ito, makikita natin yung interior ng eroplano, yung design. Tapos, yung mga netizen, kinukumpara nila yung eroplano ni Chavit, tsaka yung eroplano kung saan doon po isinaka yung mga maleta. Yung mga maleta sa flood control na sinasabing ang laman ng mga maleta na yan ay kwarta. So siyempre, ang sinasabi dyan, yan ay ang mga involved dyan, sila Saldico, sila Saldico, sila Martin Romualdez, yan ang sinasabi. No? Tayo naman, sabi ko nga, kung anong totoo, di ibulgar natin. Pero, ito nga po, kung ito ay totoo, at ito'y mabe-verify po ng NBI o ng Philippine National Police, kung sino man makakapag-verify nito, makukumpirma na indeed, yung eroplano ni Chavit ang ginamit sa picture taking po, nung yung mga maleta na yan na nakasakay sa eroplano na sinasabing i-deliver. I-deliver nila Saldico, at ang magdi-deliver nga dyan yung mga Marines, yung 18 Marines nga na mga testigo nila Attorney Baligod at nila Mike Defensor. So yun, ang nakikita natin dito kasi talagang yung kwento ng maleta na yan ay hindi maikwento ng buo eh. I mean, nagsimula yan, sinasabi, yung 18 Marines, silang nagde-deliver ng maleta kay Saldico, nagde-deliver ng maleta kay Bongbong Marcos, di ba? Sa mga congressman, nagbigay ng pera kay Laila de Lima, kay Trillanes, di ba? Pati po sa iba't ibang congressman, Makabayan Black, pati po Makabayan Black no? Nasama na dyan sa kwentong maleta na yan. So, maraming nagtanong talaga dyan at napaka hirap paniwalaan kasi nga po, mga kabunyog, mga kababayan, yung kwentong maleta na yan, halimbawa, isa sa mga sablay agad dyan, sinasabi, binigyan ng maletang pera si Laila de Lima. And kinalaunan, binawi, hindi daw maleta, paper bag lang. At sinabi doon sa affidavit, sabi, Congressman Laila de Lima. Hindi pa naman congressman si Laila de Lima noong mga panahon na sinasabing ibinigay ang maleta. So, affidavit po yan na supposed to be ay dapat pinag-aralan yan. Maraming abogado yan. Sila Mike Defensor ang humahawak niya mga yan Sila Levy Baligod. Pero kahit po yung affidavit, sumablay agad. So bukod dyan, yung issue po kay Trillanes na nagbigay daw ng $2 million, di ba? Napaka hirap paniwalaan. Ngayon, tayo po sa bunyog, si Kulek Soliman, naniniwala ba tayong may nakawan sa flood control? Yes po. 1,000%
naniniwala tayo na talagang may mga pagnanakaw sa flood control ng mga senador, ng mga congressman, taga DPWH, hanggang DBM yan. Magkakasabwat yan eh. Kasi hindi naman magagawa yung pagnanakaw na yan sa flood control kung hindi yan sindikato ang mga magnanakaw talaga. So, wala pong question doon mga kabunyog, mga kababayan, doon sa ating paniniwala na talagang may mga pagnanakaw na ginawa at gusto talaga nating makulong, maparusahan itong mga kawatan. Pero, ang ating punto lagi, gagamitin natin ang ebidensya, katotohanan, at hindi pwedeng ito ay itong mga pagnanakaw sa flood control ay gagamitin sa politika ng isang panig ng politiko para makaupo sa pwesto. Kagaya ng ginagawa po ng grupo nila Baligod, nila Mike Defensor, yan, nila Chabit. Sama naman na yan dyan eh. Nakitang-kita, ang gusto ay talagang masira yung administrasyon at iupo si Sara Duterte. So, kung sa politika sana, ilabas dapat sa politika ang usapin ng korupsyon sa flood control. Ibig sabihin, mapa Marcos administration man yan, Duterte administration, anong administrasyon, sino mang mga senador yan, congressman, yan man ay nakadikit kay Duterte, nakadikit kay Marcos, para sa atin dapat maparusahan, malitis yan, maparusahan yan, makasuhan yan, makulong ang mga magnanakaw. Lahat, walang sasantuhin. Pero, hindi po pwede na ginagamit sa politika ang issue ng flood control. At yan yung pinakabuod ng kwentong maleta ng 18 Marines. Di ba? Unang-una, sinasabi nga, bakit iisa lang ang affidavit, 18 sila. Yung kwento ng isa, kwento na ng lahat. Doon pa lang, questionable na. Di ba? Dapat yan, iba-iba ang mga affidavit kasi syempre, yung 18 na Marines, sigurado tayo kung totoo, kung totoo sinasabi, iba-iba dapat ang partisipasyon niyan doon sa naganap na krimen o kung totoo yung pagdi-deliver ng pera. Pero definitely, may mga pagnanakaw na ginawa. Ngayon, etong kay Chavit Singson, alam nyo naman si Chavit, talaga namang nag-press con yan, nanawagan na yan, napaka-anti-Marcos nito ni Chavit, napaka-pro-Sara nito, nagparally na to, yung mga maisog rally nila. Kitang-kita si Chavit Singson ay napaka-identified at todo suporta sa mga Duterte. Walang question. So, bias si Chavit dito. Hindi pwede sabihin ni Chavit na ako gusto ko lang na mabago ang Pilipinas. Hindi po eh. Bias na politiko siya na makasara. At kahit nga po yung pamilya ni Chavit, may mga flood control project sa Ilocos Sur, di ba? So, walang lusot kasi may flood control project din yung pamilya ni Chavit. Pero dito po, sa lumabas ng mga picture na sinasabi, yung pinakitang picture nila Baligod na may mga maleta na nakasakay dun sa eroplano, talagang ang mga netizen ay mahuhusay. Nakita nila na kumpara, mukhang mukhang eroplano ni Chavit Singson yung ginamit sa photo ops. Ibig sabihin, kung yan ay mapapatunayan, ay talagang yung mga picture na yan ay imbento. Kitang-kita na po kung mapapatunayan yan, na yan ay imbentong kwento, di ba? Kwentong barbero, kung inimbento at para makapag-imbento ng ebidensya, naglagay ng maleta dun sa eroplano at pinicturan. At sinasabi nga, may mga sinasabi pa na 2018 pa yung ibang mga picture. So, ang daming mga komento dyan, mga obserbasyon dyan sa maleta na yan na nakasakay sa eroplano. Sa atin, ang katotohanan lang naman di ba? Katotohanan, kung sinakay sa eroplano yung maleta, alamin kaninong eroplano yun. May pananagutan yun. Kasi pag nanakaw yan sa pera ng bayan. Ngayon, kung yan namang kwentong maleta na yan ay hindi totoo at ginagamit sa politika, manipulasyon, dapat kasuhan yung mga nagpapakalat ng mga ganyang panluloko sa taong bayan. Panluloko sa taong bayan yan Kasi alam ng mga politiko na ang taong bayan ay galit na galit sa korupsyon.
Galit na galit po ang taong bayan nang nalaman ng tao yung flood control na talagang ninakaw ang kwarta, pinansugal ng mga DPWH official, kanya-kanyang nakaw, mga party list congressman, mga congressman, sa mga district congressman, mga senador, DPWH hanggang sa DBM, sabwa-sabwatan po yan. Kaya naniniwala tayo, kahit walang kwentong maleta, naniniwala tayo na talagang ninakawan nila ang taong bayan. Ang ayaw lang natin dito na gumagamit ng mga imbentong kwento, kagaya nitong mga kwentong maleta na to, na hindi mo malaman kung totoo o hindi, para lang paboran si Sara Duterte sa eleksyon. Di ba? Yun ang ayaw natin. Galit na nga ang tao sa mga pagnanakaw, tapos may magpapabida-bida pa. Kagaya nila Mike Defensor, nila Baligo, diyan nila Chavit, di ba? O ngayon, may mga netizen ngayon talagang mahuhusay mag-research. Nakita ngayon na mukhang yung mga maleta na yan na pinakita ni Baligod ay pinituran sa sinasabi po na eroplano ni Chavit Singson. O, di ba? Anong katotohanan yan? Yan yung gusto nating malaman ngayon na dapat talagang investigahan po yan ng NBI, ng PNP, ng lahat. At malaman natin ang katotohanan. Dahil kung ganyan nga ang ginawa nila, ay panluloko ang lahat ng ginawa ng yan nila Mike Defensor. At pwedeng ano po yan, kung yan palang mga 18 Marines ay nagpagamit kila Mike Defensor, kila Baligod, lahat sila ay pwedeng kasuhan. Di ba mga kabunyog, mga kabayan? Kasi tayo naman, katotohanan lamang. Kung totoong sinasabi nyo, go tayo dyan sige, sabihin nyo yan. Pero kung yan ay mga kwentong mahiwaga, kwentong barbero, ay yan ay panluloko sa taong bayan. At ito nga, nahaharap tayo, yung picture na yan, pinag-aralan naman natin, mukhang pareho. Mukhang pareho yung picture ng eroplano na nakalagay dun yung mga maleta at yung eroplano ni Chavit Singson. May sinasabi din dyan yung bahay. Yung bahay sa White Plains, sinasabi na doon daw nagmi-meeting yung mga 18 Marines. Dyan sa White Plains, may isang bahay dyan, ganyan yung mga impormasyon. Kaninong bahay yon? Bahay ba ni Chavit yon? Kasi lumalabas mo sa mga balita, may bahay din si Chavit sa White Plains. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So, ano ang rito? Ano ang masasabi natin dito? Alam natin may pagnanakaw sa flood control at gusto nating makulong lahat ng magnanakaw. Pero hindi tayo papayag na gagamitin ang issue ng flood control corruption, yung galit ng mamamayan para samantalahin ng iilan para sa ambisyon sa politika. Para sa ambisyon ni Sara Duterte. Diyan tayo hindi papayag. Pero ang sinasabi natin, hindi pwedeng kalimutan ang issue ng flood control corruption. Panagutin natin lahat. Mapasaldi ko yan, Martin Romualdez yan. Kahit umabot pa yan kay BBM, kay congressman, kahit kay Polong Duterte, sinong congressman, kay senador. Umabot pa yan kay Marcos, umabot yan kay Polong Duterte, kila Bongo, yung mga kontraktor na nagpasasa, lahat sila. Wala tayong pake kung saan aabot ang ebidensya at katotohanan. Gusto natin lahat managot. Pero ang gusto natin, totoong ebidensya, katotohanan at hindi mga imbentong kwento. Hindi mga kwento na ginawa-gawa, inimbento para lamang maghasik ng propaganda at papaboran yung isang panig ng politiko. Hindi tayo papayag sa ganyan. Di ba? Kaya tayo gusto natin, hindi pwedeng kalimutan ang flood control corruption. Pero hindi tayo papayag na mamanipulahin ng iilan ang kwento dito, di ba? Ayaw natin ang kwentong barbero. Ang gusto natin, katotohanan at pawang katotohanan lamang, managot ang dapat managot. Ngayon, kung totoo yan, na talagang eroplano ni Chavit ang ginamit dyan sa mga picture na yan ng maleta, ibig sabihin, lumalabas, imbento talaga ang kwento. Dapat managot sila, pati si Chavit, sila, lahat yan. Pati yung 18 Marines na yan, lahat yan, managot yan. Kung talagang imbentong kwento na napatunayan na talang niluluko ang taong bayan at nililinlang. Kaya tayo din sa bunyog, sa atin ay katotohanan lamang. At
parusahan ang dapat parusahan at walang sasantuhin kahit na sino. Dahil ang bunyog tayo, hindi tayo para sa politiko, kundi tayo ay para sa kabutihan at interes ng mamamayan. Kahit sino pa yung mga politiko na yan. Mapa Marcos, mapa Duterte yan, na administrasyon, kahit sa panahon pa ni Pinoy o ni Gloria Arroyo, kung may makakalkal pang korupsyon, wala tayong pake. Kahit saan umabot yan na administrasyon, ang mahalaga, ang mga magnanakaw, ikulong, parusahan. O, di ba? So, yan po yung kwentong maleta. Sinasabi, yung eroplano ni Chavit ang ginamit. Sana po, imbestigahan niya ng National Bureau of Investigation, talagang malalimang investigasyon para mapanagot lahat. No? Mga kabunyog, mga kababayan. So, yan lang po yung ating masasabi. Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.